Di ba? Pasok po kayo. At sa umagang ito, dalawang parable po ang ating tatalakayin. Ano po? Actually, tatlo ito. Ibigay na natin yung isa. The parables of the lost sheep and the lost coin. Natatagpuan po natin yung tatlong parable na yan sa Luke chapter 15 verse 3 to 10. Are the first two in a series of three. The third is the lost son or the prodigal son. Tatlong parable po ang nakapasok dyan na ibigay na natin ito. Ano po? Parable of the lost sheep. Very challenging sa pag-aaral ang mga parable na ito dahil kailangan lamang natin kung bumasa sa context ng Bible para hindi tayo maligaw. Yung iba kasing nagpapaliwanag ay over-interpreted at maraming ini-apply na mga kahulugan kaya lilis sa konteksto. Ayaw po nating mangyari yan dahil masisira yung salita ng Diyos. Yan po yung unang parable. Pangalawa ay parable of the lost coin. Yan ang tatalakayin natin ngayon. At ito pong the parable of the lost son. Kung mapapansin po ninyo, lost sheep, lost coin, lost son. Ano po? Yan yung ipinakikita dun sa tatlong parable at itong huli ay kilala din sa title ng parable of the prodigal son. Kaya makikita po natin ang kahalagahan nito na kung paano ang mga nangawala ay hinahanap. Ano po? Yan makikita natin sa chapter 15 verse 1 to 10, yung parable of the lost sheep. Ano po? Na pinakita natin kanina. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At yung mga nawala ay kailangang hanapin. Kailangang puntahan. Kagaya nung sa atin pong ginawa ang pag-uulat ni Sister Daisy na meron tayong Operation Lost Sheep. Parang gano'n ang mga hanapin natin. Bakit? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang ating Panginoon Diyos ay namatay para sa mga makasalanan at siya ay naparito upang ang mga dating nawala, sabihin natin na sa paglilingkod ay nawala na, ay maibalik sa Kanya. Yun po yung tinatawag na to save the lost. Tatlong kwento ng pag-asa. The lost sheep, the lost coin, the lost son. Nawala, ngunit nakabalik. Ito ay mag-aatid sa atin ng mga aral sa buhay na totoong mapupulutan ng aral ng bawat nakikinig ng salita ng Diyos. May reflection to sa atin po, bawat parables na yan. Hindi pa natin natatapos, lalagpas pa tayo ng March. Ang kwentong ito naglalarawan ng malaking pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya dahil ang Diyos ay pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Ayan yung talata, for God so loved the world. Ang sabi diyan, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Wala akong gusto na mapahamak. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ano po? Pero ang tao ang magdidesisyon sa kanyang free will. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Tinatawag ng Diyos ang mga makasalanan at ang bawat nasa loob ng iglesia na tinawag ay yung mga taong dating mga makasalanan. Iba-iba tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano po? Baka meron sa ating mga dating mamamatay tao. Baka meron dating mga mangkukulam. Baka meron dating rapist. Baka meron dating na gumagawa ng mas masahol pa ron sa mga nabanggit natin. Ano po? Kaya, tayo ay tinawag upang baguhin ang ating mga buhay at magsisi. Tayo na dating mga makasalanan. Ito ang mensahe ng kanyang pangangaral at sa bawat pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay hindi nawawala ang mga Pariseo at Saduceo na lagi na lamang nakaabang sa kanyang pangangaral at tinutuligsa siya. Mahanap ng timing para siya ipapatay. Kung matatandaan po natin yung the parable of the tax collector, the Pharisee and the tax collector, yan, makikita sila na masyado silang matatayog at matataas. Hindi sila marunong makasalamuha sa iba, yung mga Pariseo. Dahil ang pakiramdam nila, mataas ang mga pinag-aralan nila, kaya sila ay mga nag-i-interpret ng law o law of Moses. Tinawag ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Wala namang tayo pinirmahan sa iglesia na tayo pumasok.
Wala namang membership. Basta ikaw ay nakapakinig ng salita, hear, faith, repent, confess, at nagpabautismo, ikaw ay automatically counted as members of the church. So ito po yung sinasabi sa ikalawang Tesalonica 2:14, ito yung dahilan bakit tayo nasa iglesia. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. Pay attention sa naka-highlights, tinawag. Ano yung itinatawag? Sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ito yung ating narinig. Ito yung ating sinampalataya upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Magkaroon tayo ng bahagi sa kaligtasan. Hindi tayo masama sa mga karurusahan. He called you to His through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Magkaroon tayo ng bahagi sa kaligtasan. Maraming nagtatanong kung may kaligtasan daw ba ang mga bakla o tomboy. Lahat ng tao may kaligtasan. Ano ho? Kung nalapit sa Diyos. Ito yung talata. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba kasi tagal-tagal na raw mula pa nung hindi pa dumadating. Ba't ang tagal niya dumating? Kasi once na dumating yan, judgment day na yan. So kaya hindi dumadating, ang sabi, kundi mapagpahinuhod sa inyo, nagbibigay pa siya ng time, nagbibigay pa ng chance, na hindi niya ibig, ayan may naka-highlights na naman, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit? We are all sinners in the sight of God. Walang pwedeng magsabing siya'y matuwid. Ano po? Kundi dahil sa ating mga kasalanan, nagagalit ang Diyos sa tao. So kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, hindi niya ibig na may mapahamak. Kasi wala nang repentance dun sa impyerno. Kaya hanggat buhay, gawin mo na ang lahat ng paraan para mapalapit sa Diyos. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness. Sabi ng iba, mabagal ta, wala na raw paghuhukom, wala na raw resurrection. But is patient toward you, not wishing that anyone should perish, but that all should reach repentance. Dapat maintindihan ng tao ito na tayo ay mga makasalanan. Ang tanging pag-asa, lumapit tayo sa Diyos. Parang yung Diyos, nag-aano na nga sa atin, nangungulit na eh. Ano po? Yan ang mensahe ng tatlo. Lost sheep, lost coin, at lost son. Kaya binibigyan natin ng magandang introduction. Na siyang may ibig. Diba? Yan na, 2 Peter 3:9. Hindi niya ibig mapahamak. Sino man, kung magsisi. 1 Timothy 2:4, madalas natin itong basahin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga taong mga ligtas. At mga kaalam ng katotohanan. Nagkakaroon lang po tayo ng kakulangan sa Diyos kapag nasusunod yung ating mga free will na mali. Akala ko tama eh. Pero sa Diyos, mali pala yun. Ayun, doon tayo nagkakaroon ng pagkakasala. Pero ano man yung ating nagawa, sinasabi ng Bible, mag-repent. Ano po? Huwag tayo magmalaki, mag-repent. Who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth? Maabot ito. Yung sinasabing salita niya, magkaroon ng lasa, magkaroon ng impact sa ating mga kaisipan, magkaroon ng bisa bilang isang kapangyarihan na siyang gumagabay sa atin sa araw-araw. May mga Kristiyano na walang bisa yung salita. Parang isang magulang na pag pinagsabihan mo yung anak, oo na kasi, walang bisa sa kanya. Hindi niya naiintindihan yun. Uulitin na naman. Ano po? Tigilan mo na yung kasi cellphone. Oo nga! Ano? Walang bisa sa kanya. So sa mga Kristiyano, kailangan makita ito. Yung bisa ng salita, magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Bakit? Lucas 3:6. Makikita ng lahat ng laman. Sigurado yan. Ang pagliligtas ng Diyos. Siyempre, kung may pagliligtas, ay di mayroong paghatol sa mga papunta sa impyerno. Kasi mayroong pagliligtas. And all mankind will see God's salvation. Kapag nalaman na natin yung katotohanan, malalaman ng bawat isa sa atin ang nais pala ng Diyos sa atin ay kaligtasan. Ano po? Kaya sa kanyang pagdating, makikita natin yan.